Pagka umano ka, pumatong ka ng 30, hirap ka nang maghanap ng trabaho kasi yun nga yung problema sa atin sa Pilipinas. Meron tayong age limit na tinitignan sa mga resume, which is mali. Meron pala tayong batas tungkol diyan, yung paglalagay ng age limit sa merong batas niyan. Yun! Uwi na! Wala na naman akong video kahapon. Kahapon, pagka naharap na talaga ako sa TV plus alak, GG na ang paggawa ng video. Kapag naharap na ako sa alak, TV, PS5, wala na. Natitripan ko na naman maglaro ng Tekken dahil kay Nonong Balinan kay Boss Nonong Shout out kay Boss Nonong. Kailangan nating maglaban sa Tekken. Hindi ko lang alam, baka lag yung natin, connection natin pag kasi 'di ba sa Canada, meron ako nakalaban sa Tekken online, taga Japan, yung friend ko sa Japan, si Kudelka. Okay naman. Pero sa Philippines wala pa ako nasubukan na kalaban. Hopefully makakalaro si streamer 'yon. Follow niyo si Boss Nonong, nagla-live stream siya ng mga games. Yung Expedition 33 yata yung nilalaro niya sa Tekken. Pero yun na nga, maraming nagtatanong sa akin tungkol sa, Sir, meron bang age limit dyan sa Canada? Meron bang age limit dyan sa agency? Meron bang age limit? Puro yung madalas ko nakikita sa mga comments. At usual na mga nagtatanong dito, yung may mga na talaga, alam mo yun, advanced na yung age nila. Nasa 40 plus na, 50 plus. Sa kasamaang palad, diretsong sagot mga tropa sa mga nanonood, merong age limit dyan sa Pilipinas. Mga agencies natin dyan sa Pilipinas, merong age limit. Pero pagka tinanong mo na kung dito sa Canada or sa ibang bansa, nyari sa UK, si tropa natin si Sherwentz, nasa UK yan, butcher sa UK, walang age limit dito. Kahit anong taon ka, basta kaya ng katawan mo, walang problema. Hindi ka nila i-discriminate about your age. Yun ang maganda rito sa Canada. Tulad 40 plus na ako. Pero 2 buwan lang, nakahanap ka agad ako ng trabaho. Rito, kung ikaw able body, madali kang makuha sa trabaho at hindi nila pagbabasihan yung edad mo. Yung mga resume nga dito, nagtataka sila. Yung mga resume natin sa Pilipinas, merong picture, tapos nandun yung mga, alam mo yun, mga critical na detalye ng ating buhay nakalagay sa biodata natin, which is hindi pala yun tama, mga tropa. Meron kasi ako napanood na isang expat siya sa US. Pumunta siya ng Pilipinas, nagtayo siya ng business. Ngayon, kumukuha siya ng tao niya. Nagtataka daw siya bakit ganun yung yung kanilang pinapasa ng mga resume, ganun. Nandun yung picture mo, nandun yung yung age, lahat ng mga detalye na minsan daw pati yung pangalan ng nanay mo, pangalan ng tatay mo na hindi naman kailangan sa pag-a-apply mo ng trabaho. Nagtataka daw siya, sabi niya, bakit ganito yung tapos hindi ba sa US kasi bawal yun. Yung ganun. Maglalagay ka ng mga ganong, manghihingi ka ng mga ganong detalye sa sa mga nag-a-apply. Tapos pinagtataka niya raw, meron daw isang nag-apply sa kanya. Ito nga yung tungkol sa age. Awang-awa daw siya kasi ang kinikwento raw sa kanya, makabagbag damdamin daw na bata pa raw yung nag-a-apply sa kanya. Sabi nung nag-a-apply sa kanya, sana po matanggap ako kasi hirap na po yung yung mother ko na magtrabaho, sabi niya. Mababa lang yung sahod niya, ganyan. Hindi niya na raw kaya, mabigat daw yung trabaho. Hindi naman daw siya makapasok sa ibang trabaho kasi nga merong edad na yung nanay niya raw nung aplikante. Nagtataka raw siya, ilang taon na kaya yung nanay nito? Sabi niya, baka siguro mga 60, 70 years old na. Tinanong niya ngayon, if you don't mind me asking, ilang taon na ang iyong nanay? Ang sagot daw sa kanya, 40 lang. Kasi di ba sa atin, pagka ikaw 40 years old na, parang tingin mo na sa sa larangan ng yung paghahanap ng trabaho may edad na yan sa atin pagka pumatong ka ng 30, hirap ka nang maghanap ng trabaho kasi yun nga yung problema sa atin sa Pilipinas. Meron tayong age limit na tinitignan sa mga resume, which is mali. Meron pala tayong batas tungkol diyan, yung
paglalagay ng age limit sa ano. Merong batas niyan na hindi ka dapat mag-discriminate about age. Tingnan nyo sa ating ano, sa i-google nyo, meron yan. Pero hindi masyadong pinapansin ng ating mga employers, mga companies dyan, kasi hindi naman mahigpit ang ating mga mambabatas about dyan sa age limit na yan. Kaya nagtataka daw siya yung kumukuha ng trabaho. Sabi niya kasi yung 40 years old daw, kung ikukumpara mo dito sa US, yung 40 relatively young pa yan. Kayang-kaya pang magtrabaho, ibig sabihin. Kaya nagtataka siya. Yun yung pinaka inaano ko dito sa video na to. Bakit yung Pilipinas, meron tayong masyado tayong mahigpit sa edad ng isang aplikante? Kung kunyari yung aplikante naman natin merong magandang experience, merong ano, palaging hinahanap nila yung newly grad o kaya ano lang, parang hanggang 25 years old nga lang usually sa mga naghahanap ng mga aplikante. Di ba? Mali yun Pero kung pag-uusapan naman natin kasi yung tungkol sa mga agencies, ang nakikita ko na dahilan ng mga agencies natin kaya meron tayong age limit, usually 40 years old, ganyan. Meron para mga nakakaalis ng 45, ganyan. Pero wala akong yung ako mismo yung personal na kakilala ko na 45 years old na pataas nakapunta pa rito. Wala akong kilala. Tapos, age limit mo is hanggang 40 lang. Yung yung isang agency sa isang trabaho niya, mas binaba pa ginawan 35 years old yung pinaka limit ng age Isipin mo yun, kaya ang daming nagrereklamo ng mga Pilipino. Bakit kasi sa Pilipinas may mga age limit, ganyan Yun nga, yun ang tingin kong dahilan nila kung bakit merong age limit. Kasi yung pangalan ng agency yung nakasalalay dito sa employer. Kung kunyari kayo, pinadala ng isang agency na kunyari nasa 50 ka na, ganyan. Pinadala ka ngayon ni agency sa isang employer sa, sabihin na natin sa UK or sa Canada, hindi naman natin makakaila na pagka yung pumatong ka na sa age ng 50, medyo meron na talaga tayong nararamdaman na sakit Ako nga 40 plus lang. Tingnan mo yung pilay ko. Napilayan ako. Maano kagad, hindi na siya gumagaling, hindi na siya naghihil ng maayos. Isipin mo pa yung mga 50 years old. Kasi di ba pagkabata ka pa, pagka napilayan ka, gagaling yan mag-isa, ganun. Saka hindi ganun katagal yung yung healing process ng katawan natin. Isipin mo ngayon kung magpapadala yung isang agency na 50 years old na sa company na mabibigat yung trabaho, tulad nung pagbubutcher nga, yung mga meat cutters dito. Tapos ihilera mo, magkaroon ngayon ng sakit. Tapos hihiling ngayon yung aplikante na medyo may edad na magsisick leave, ganyan. Mamumblema naman yung employer, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na kaya natin, hindi kaya naman namin yan, ganun kasi iba na pag nandito na kayo sa mga nag-a-apply ng butcher, mga meat cutter, mga slaughterer. Iba yung rito, bigat ng trabaho. Yun ang inaano ng ating mga agencies, iniiwasan. Saka isa pa pala yun, yung mga employers natin, mahal yung yung kunyari kukuha sila ng empleyado galing Pilipinas, napakamahal ng gagastusin nila para makapunta lang dito at makapagtrabaho sa Canada ang isang Pilipino. Sobrang mahal. Bukod sa pagkuha ng LMIA, pagkuha ng ticket, lahat ng gagastusin. Magkano yung kailangan nilang ilabas para lang magtrabaho kayo dito. Tapos hindi nila masusulit yung kukunin nilang aplikante, di ba? Kaya hindi rin natin masisisi yung yung mga agencies natin kasi sila yung mapapahiya sa mga employers. Yun lang yung sinasabi ko. Ang tagal ng explanation ko Nandito na ako sa opisina ng aking misis. Grabe naman yung rito, kapal ng S-note. Kung ititignan mo nga, unfair sa mga gustong mag-apply kasi yung mga medyo may edad na, sila yung maraming experience Diba? Sa totoo lang, maraming experience, maraming may alam na bagong ibang trabaho, ganyan. Saka ang daming nagrereklamo, sobrang higpit talaga ng agencies natin sa Pilipinas. Isipin mo, yung kahit yung mga ultimo mga tato, di ba? Bawal yung mga merong visible tato. Yung sa lang, kunyari pagbubutcher lang, magtatrabaho ka sa supermarket, ang trabaho mo lang doon, minimum yung sahod. Pero napakadaming cheche bureche. May tattoo ka? Meron akong kasama dati, nakita yung tattoo niya. Nagtatrabaho na siya, lagi kasi siya naka long sleeve. Ngayon nagtatrabaho na siya, nakita lang na meron siyang tattoo, kinabukasan tanggal.
Ganun kahigpit yung yung mga kumpanya natin sa Pilipinas. Minimum lang 'yun yung hinihingi yung pinapasahod sa inyo, pero mahigpit sila. Tato lang 'yun. Isipin mo rito sa Canada, walang discrimination yung mga tattoo na yan. Pumunta ka dito sa school ng anak ko, meron dun kasi parang parent teacher na meeting. Grabe yung isang teacher, babae pa. Naka full sleeve ng tattoo. Tapos lang siya, naka-dress lang siya. Kitang-kita yung tattoo. Nasa loob ng school. Pero nakikita mo nasa dissenting trabaho siya, isang teacher. Walang rito, walang discrimination ng itsura mo, yung edad mo, race mo. Malayong malayo sa Pilipinas. Kaya tingin ko sa Pilipinas, parang tumatandang pa orong Dapat yung Pilipinas nagiging tayo mag-adapt tayo sa change. Mag-adapt yung Pilipinas sa nagiging pagbabago ng mundo, no? Yun lang. Naano ko lang yung kung bakit, kasi nga marami kasing nagtatanong sa akin tungkol diyan sa mga ganyang ng ating agency sa Pilipinas. Yun yung sagot ko. Pero try nyo na lang sa iba, sa mga Middle East yata. Walang masyadong age limit. Tapos ang maganda pa nun, kung kunyari kayo nasa Middle East na, doon kayo sumubok mag-apply papunta ng Canada, UK, Europe, kasi mas madali ang cross country. At least yun, sumasahod na kayo ng medyo mataas, kuha kayo ng experience, tapos saka kayo mag-apply papunta rito sa Canada. Yun lang. At nandito na yung misis ko, uwi na kami. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. Sige na, paalam.